Boss, tignan natin. Masarap talaga. Ang lugaw. Pwede ritong bawang mga boss. Oh. May tokwa mga boss. Nilagang itlog. At spring onion mga boss. TV mga boss. Subscribe nyo ako mga boss. Galing kay @RB Vasquez. Meron pang isa at Roy Garcia. BW9GF. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Lugaw for sale mga boss. Tignan natin. Masarap talaga. Ang lugaw. Lugaw ni Madam Joanne. $10. Order mga boss. Pero pang piniritong bawang mga boss. Oh. Para ka talagang kumain sa lugawan. Naalala ko nung sa Pilipinas kami kumain mga boss sa lugawan. Sa lugawan ni Aling Tessie. May tokwa mga boss. Nilagang itlog. At spring onion mga boss. Yung ulam namin kagabi. Sinigang na buto-buto. Yan ang merienda namin ngayon at hapunan na yan mga boss. Hanggang bukas na yan. Wala kasi kami wala akong pasok ngayon. Wala rin akong part-time pero si Mrs. kakauwi lang yan galing ng part-time. Ito na mga boss oh. Ayan na. Kompleto na. Kailangan din nating mag-relax dito sa Canada. Huwag puro trabaho mga boss. Nakakapagod. Kung pumasok ako 7-Eleven mga boss, pagod ako nun talaga. Sabi ko, gusto ko na umuwi ng Pilipinas mga boss, pagod na ako. Oh, di ba? Labit natin. Yan mga boss. Pagpasensya nyo na yung pagmumukha ko. Kain tayong lugaw mga boss. Tapos may manok pa oh. Yun, nagtrabaho na ako. Hanggang ngayon, 44 years old na ako. Dire-diretso yun. Nagtrabaho ako. Kahit nung napatambay ako sa Pilipinas, may mga extra income ba? Yan, mga pag-tricycle, pagpasok sa construction, or saan pa. Yung mga extra income na trabaho. Yun, sinishare ko lang sa inyo na dito, ikaw ang magsasawa sa trabaho. Ang daming trabaho. Lalo na kung masipag ka, sipag naman talaga tayong Pilipino eh. At maipon kang tao, dito matututo ka mag-ipon. Yung sa Pilipinas, parang alam naman natin na mababa ang sahod sa Pilipinas. Pero nagagawa pa rin natin mag-ipon, di ba? Paano pa kaya dito sa abroad? Na nakikita mo na yung trabaho ng iba na kung gaano kahirap. So ngayon, pag ikaw naman ang gumawa nun, mag-iipon ka talaga na mag-iipon. Yun ang pagsumikapan natin, yung talaga mag-ipon tayo. Yun na yun, dire-diretso na yun. Ang pwede lang gumawa nun pag ikaw ay PR na dito or citizen ka o PR. Alin naman sa dalawa, pwede ka magtrabaho ng kahit ilan. Pero pag hindi ka pa PR at ano ka pa lang, contract sa employer mo, naka-close work permit ka, bawal ka mag-part-time. Yan ang totoo. So, siguraduhin mo na hindi ka gagawa ng alam mong mali. Kasi nasa kontrata mo yung bawal kang mag-part-time pag ikaw ay close work permit. Yun yung yun yung kwento sa akin ng mga
iba nating kababayan na dumating dito sa amin, sa IGA, na yun yung in-explain nila sa akin na yung kontrata daw nila, ganito, bawal sila mag-part-time. So, yun lang yung trabaho talaga nila. So, maliit yung income nila, yung sinusweldo nila kasi wala silang other job. Pero, nagtsatsaga sila. Pag na-PR naman sila, pwede na sila maghanap ng ibang trabaho ulit. Mga boss, meron nga pala akong babasahin comment. Merong nag-comment sa akin. Wait lang. Nakatakin pa ako. Take ako nga dito mga boss. Ito. Okay. Okay. Ang sabi niya dito, galing kay at RB Vasquez. Shoutout po sa iyo, boss at RB Vasquez. Ang sabi niya dito, what's up mga boss? Hehehe. Shoutout idol from Qatar. God bless palagi. Sana soon Canada. O, di ba? So, malay mo, boss RB Vasquez, di ba? Pray lang at wag mo wala ng pag-asa. Bibigay sa iyo yan, boss. Salamat ulit sa iyo sa pag-comment mo sa akin. At RB Vasquez, maraming salamat sa iyo. At napansin mo ang aking YouTube channel, ang JP9 TV. Salamat talaga sa iyo. Nakakataba ng puso pag mga ganito yung nababasa mo. At sana kahit papaano, kahit konti, nakapagbigay ako sa iyo ng tulong sa napapanood mo sa akin. Maraming salamat ulit sa iyo. Mag-ingat ka palagi, boss. Sa Qatar ka, mag-ingat ka dyan. Nagtrabaho ako dyan sa Patisserie Susi. Nagtrabaho ako ng 2 years bilang baker. Shoutout sa iyo, boss. RB Vasquez. Meron pang isa, at Roy Garcia. BW9GF. Ang sabi niya dito, good day boss. May agency ka ba na mai-recommend dito sa Pinas na hindi masyadong mahigpit sa education? Kasi ALS graduate lang po ako. Kahit naman hindi ka nakapag-college naman, pwede ka pa rin naman makarating ng Canada kasi basta skilled ka at marami kang pinagtrabahuhan at matagal kang nagtrabaho sa mga kumpanya sa Pilipinas. Ayon dun sa isa kong kaibigan na galing ng Poland, sabi niya mas mabuti daw na yun ay suggestion niya lang mga boss. Suggest niya lang yun. Para sa kanya. At hindi lang naman siya yung iba ding katrabaho ko na galing ng Saudi. Galing ng Bahrain. Galing ng Taiwan. Galing ng Dubai. Yun, isa rin sila sa mga nag-suggest sa akin na pag may nagtanong daw sa akin, mas mabuti yung cross-country. Mas mabilis ang proseso. Mas maiksing panahon ang aantayin mo. Siguro, matagal na siguro yung huling na kausap ko, natatandaan ko, parang half year lang, nakapasok na siya ng Canada. So, yun lang, isa yun sa mga may share ko sa inyo. At pagdating naman dun sa sinasabi mo, Sir Roy Garcia, na kung meron akong may re-recommenda sa'yo, ang sabi nila, ang sabi ng isa sa mga katrabaho ko, para sa kanya ang legit ay yung IPAMS sa Pilipinas kasi wala daw talaga yung gastos. Yun nga lang talagang kailangan marami kang experience na trabaho at matagal ka sa isang kumpanya pinagtrabahuhan mo. At mas mabuti yung skilled yung trabaho mo. Tulad ng baker.
skill dyan. Tulad ng cook, skill dyan. Marami pang iba na skill. Dalawa lang yung binanggit ko pero marami pang iba. At tapos, yung isa ay Mercan. Hindi, ayon dun sa nakausap ko, yung Mercan, meron siyang, hindi ko alam kung may processing ba, may processing fee or ganyan. Sa madaling salita, merong bayad. Pero yung iPAMS, sabi nila sa akin, wala daw yung bayad. Siyempre, pag nasa Pinas ka, asawa mo, matagal yung proseso nila doon. Minsan inaabot ng taon bago ka makaalis. So, continuous lang. At magtrabaho ka pa rin kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas habang may apply ka sa iPAMS, habang nag-aantay ka ng tawag doon. Kasi isa yun sa share ko sa inyo mga boss. Nung ako ay hindi pa nakakapunta ng Canada. Lagi inaayos yung takin no? Baduy no? Nung ako hindi pa nakakapunta ng Canada mga boss. At si Mrs. pa lang yung nandito. Sinubukan ni Mrs. na mag-apply ako ng direct sa employer namin dito. Yung may-ari nung IGE. Yung manager namin. Sinubukan ni Mrs. na mag-apply ako direct dun sa employer namin. At ayun, in short story, na-deny yung papers ko. Na-deny o na-refuse. Ang nakalagay doon sa akin, sa remarks letter nila parang ganun, na wala akong permanenteng trabaho sa Pilipinas. So siguro iniisip nila na wala akong babalikan trabaho kung sakaling hindi ako ma-PR dito sa Canada. So posible na baka gumawa ako ng illegal or magtago ako or magtrabaho ako ng walang dokumento ditong hawak. So yun yung siguro isa sa mga iniisip nila. So kaya para sa akin, ang suggest ko, yun kasi na-experience ko talaga yun. Talagang nag-ayos ako ng papel, sinunod ko yung mga requirements, ganyan. Kasi ginaguide naman ako na misis ko, ganito yung kunin mo. Hanggang sa pumunta na ako sa BFS Makati. Tama ba Makati ba? Makati yun eh. BFS Makati Global, parang ganon. So, kung saan yung passport request. Hanggang sa nagsubmit ako doon ng mga dokumento ko. Tapos nag-antay ako. So ngayon, inantay ko siya siguro wala pang 1 buwan. May dumating sa akin na brown envelope na mahaba. At ayun, nung na-receive ko yun, pagkapako pa lang hindi ko pa binubuksan yung envelope. Nandun na yung passport ko Ramdam ko passport ko yun Tapos medyo iba yung kaba ko. Parang hindi saya Hindi saya. So ngayon, yung misis ko walang idea doon kasi hindi namin alam kung ano bang laman ng papel na yun. So nung binuksan ko yun, nandun yung mga ipinasa ko mga requirements. Andun din yung mga pinili pang ganyan-ganyan, etc. na contract yata yun. At binasa ko yung mismong nasa harap ng papel na ganyan kakapal. Yun. Galing siya ng BFS. Yun nga nakalagay na kung ano yung mga kulang ko. At kumbaga parang hindi ko na-meet yung requirements sila. Hindi ako nakapasa. So yun, isa yun sa experience ko. Kaya isinare ko sa inyo. Yun yung totoo nangyari sa akin. Bago ako nakapasok ng Canada. Nung kinasal na kami ni Mrs., saka lang ako nakapasok, within 1 year, nakapasok agad ako ng Canada. Ganun kabilis. Diba na pagpasok ko dito, PR agad ako kasi PR yung misis ko. So nadala niya ako. At ayun. At kung nasa Pilipinas man kayo, tulad ni Boss at Troy Garcia, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang. Kung anong trabaho nyo, continuous nyo lang habang nag-a-apply kayo pa Canada. Kasi isa din yan sa mga requirements na hinihingi ng Canada, yung dapat meron ka pa rin trabaho sa Pilipinas. Yung continuous na trabaho mo. Kasi pag nag-fill up ka ng mga application mo doon,
na binato nila sa'yo, sinend nila sa'yo sa email mo. Papaprint mo yun, tapos pipila pa mo lahat yun. So, kailangan, from the start, kung ano yung sinulat mo dun, yun na yung hanggang, kung ano man yung mga requirements sa pipilapan mo, pa-application na pipilapan mo, dapat pare-parehas yun. So, kung ano yung nilagay mo dun, na-fill up mo dun sa unang application mo, dire-diretso na, yung palagi yung pipilapan mo, yung isusulat mo. Kung may trabaho sa Pilipinas, dapat continuous ka pa rin na nagtatrabaho. Pero pag dumating na yung visa mo, ganyan, at may ticket ka na, saka ka mag-file ng, ano ba sa atin, 1 month ba o 2 weeks? Hindi ko natanda kasi dati, parang 2 weeks yata. Pag-file ka rin ng resignation letter mo sa amo mo sa Pilipinas o sa company kung saan nagtatrabaho. Yun ang mas the best way. Huwag agad mag-resign kung nag-a-apply ka pa lang. Kasi baka mamaya, alam mo na. Wag naman sana, pero syempre, may may trabaho ka pa rin. Ayun lang, na-share ko lang yun sa akin. Kasi binasa ko yung dalawang comment nyo dito. At RB Vasquez, salamat po sa iyo, sir. Salamat sa patuloy mo pong panonood. Huwag ka pong magsawa sa pagbumuka ko. At kay Sir Roy Garcia sa Pinas. Sir, sana kahit kaunti nasagot ko yung tanong mo at nabigyan kita ng na-share ko yung kung paano ko nag-apply nun dito sa Canada. At meron pa akong isa mga boss. Basahin lang natin. Ayan. Galing kay labo na mata, matanda na. Bisyo, hindi pa mga boss. Galing kay at Maria Lorna Bardelas 2565. Ang sabi niya dito, kasi meron akong ginawang content na about dun sa untitled ng content ay untitled ng video ay ayaw kitang katrabaho, buhay Canada. So, nag-comment siya dun. Ang sabi niya sa akin, tama ka po, lumilipas lang tayo dito sa mundo. Ang lahat na meron tayo ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Tama nga naman siya. Tama si at Maria Lorna Bardelas 2565. Totoo naman yun mga boss. Hindi natin madadala kahit anong yaman meron tayo dito. Sa lupa. Hindi natin madadala yan mga boss. Maraming salamat po sa iyo at Maria Lorna Bardelas 2565. Mag-iingat po kayo palagi kung nasan man po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay wag po kayong magsawang manood sa akin. At kahit po papaano, nawa po ay napapangiti ko kayo, nakakabawas ako ng problema nyo, kung ano man yung mga problema natin sa buhay. Lahat tayo may problema. Kahit nandito kami sa Canada, meron pa rin kami problema. Maraming problema. Kaya sabi ko, ang paggawa ko ng vlog dito, para i-share ko kung ano yung pamumuhay namin araw-araw. Pero dapat hindi madrama. May drama at may saya dapat. Para yung makakapanood sa akin na gustong pumunta ng Canada, hindi niya iisipin na ang drama pala ng buhay sa Canada. So, pinapakita ko rin yung mga magaganda ditong ginagawa namin, yung mga kasiyahan dito. Tulad sa aming town, mayroon kami ditong Filipino community na tinatawag. Ngayong summer, magkakaroon kami ng activities. Iba't ibang sports. At isi-share ko yan sa inyo, ipapakita ko sa inyo. So, isa yon sa mga masaya dito sa amin. Kasi, alam niyo na, nasa abroad tayo, konti lang tayong Pilipino. So, dapat maging masaya tayo. Banding-banding sa lahat ng mga Pilipino dito. Yun lang, maraming salamat mga boss sa pagsama nyo sa akin dito sa Canada. Huwag kayong magsawa na samahan ako. At baka isang araw, ikaw naman ang nandito sa Canada. At dito ka pupunta sa aming town, ang Chetwain, British Columbia. Makakasama din kita
sa aking vlog. Ipapakilala din kita tulad ng mga ibang Pilipino na nakarating dito na nakasama ko sa aking vlog at willing silang makita at kaunting kwentuhan. At nakakataba ng puso na bawat video na ina-upload ko, nakakapulot sila ng nagkakaroon sila ng idea, nagka-upload sila ng aral kung paano yung pamumuhay dito. Kaya maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng nanonood sa akin. Salamat po. Paano mga boss? Magpapahinga muna ako at antok na ako. Mag-iingat po tayo palagi kahit saan man po tayo nandun. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam!